Okay, so bago tayo umalis, pakita ko sa inyo yung warranty card. Nandun yung mga nakalagay kung kailan yung mga servicing natin na to. So yan, warranty guide. So pakita ko sa inyo. Okay, so yan yung warranty guide book. Nilagay ko na rin dyan yung receipt natin. Ayan. So, warranty. And then, ito yung free service coupon. So, first service nakalagay 500 to 1,500 kilometers, 0 to 30 days, or 1 month. So, whichever comes first. Kung alin yung, wala ka pa namang 500 kilometers, so wala ka pang 1,000 kilometers, pero 1 month na sa'yo yung motor, pwede mo na sa kanilang dalhin. And then, ito yung mga services na gigiter nila. Yan. So, PMS checks. So, yan din yung magiging basis ng kasa na pagpupuntahan natin. So, let's go! Okay mga chi, so nandito na tayo sa K-Servico sa Fairview. Ayan, nakita niyo. Sa Commonwealth, along Commonwealth siya. So nakapila na tayo for change oil at saka yung gear oil. So mamaya malalaman ninyo ano yung mga requirements nila para ma-avail yung free service ng PMS nila. So may mga sinabi sa akin yung mechanic kanina kung ano yung mga kailangan gamitin para ma-avail lang muna yung mga free na services na ibinibigay sa atin para dun sa warranty ng motor. Okay, so standby, pasok na tayo, nintay lang natin matapos. Then once tayo na yung nandun, simulan na natin yung vlog. Marami kayong malalaman. Stay tuned! Okay guys, so sinabi sa atin ng mechanic dito sa K-Servico na para ma-avail natin yung free service na kasama dun sa warranty nung motor natin, ng NMAX, kailangan habang hindi pa natatapos yung mga nandun o yung mga papel, papakita ko sa inyo din mamaya yun, kailangan ito muna daw yung mga gagamitin na lubricants. So para sa motor oil natin, ayan, makikita nyo si Yamalube 4-stroke motor oil, 40 MB 10W 40L. Ayan, fully synthetic base for automatic motorcycle only. So, blue core, more power, less fuel. Ayan, 1 liter ang capacity ng NMAX. So ayan. Then yung gear oil natin, dalawa ang kailangan. So, Yamalube din siya, motor gear oil. So most likely for the first year ng NMAX natin, kikita si Yamaha sa mga change oils at saka mga maintenance natin dahil puro Yamaha lang ang pwede munang gamitin. Hindi mo na daw pwedeng gumamit ng mga aftermarket or mga ibang brand ng motor oil kung gusto natin ma-maintain yung sa warranty niya or yung free service. So yun. Okay, so habang naghihintay tayo, muna pinakita ko muna sa inyo kung ano yung mga gagamitin na mga oils. Okay, simulan na. Andito na yung NMAX. And then, ang mag-a-assist sa atin today is si Jay. Ayan, so bro, anong ginagawa sa NMAX o sa mga motor na first PMS? Anong ginagawa natin dyan? So, sir, pag sa mga motor po natin na first PMS or first service po, halimbawa 500 kilometers or 1,500. Oo. So, check up lang po muna siya. Okay. Preventive maintenance po muna. Okay. Change oil, check up ng kung alin po yung mga nakalagay dun sa warranty service kit po natin. Okay. Then, linis po ng air filter. Buga po ng mga brake pad. Okay. Check up ng brake pad. Then yung gulong, battery, lang po. Okay. Okay. So, baga, yung nasa checklist ng warranty card, sundan lang natin siya. Yes, sir. Okay. Sige. So, pakita natin kung ano yung mga gagawin ni Jay para makita ninyo ano nga ba yung ginagawa pagka dinala natin yung motor sa kasa ng first time sa PMS. Bukod sa change oil, bukod sa engine oil, ano pa yung mga chine-check up ng kasa. So, ito na.
Yan, bukas na yung dinidrain na yung engine oil natin. Tama ba bro, 1 liter yung capacity ng NMAX? Ang NMAX talaga sir, 900 ml lang. So, syempre, 155cc tayo. Ginagawa ko kasi, nilalagay ko lahat ng 1 litro. Okay. So, syempre, yung makina po natin, umiinit yan. Medyo nagbabawas po siya kahit papano, kahit konti lang. Kaya, yung 100 ml na sobra, parang pinaka-ano na po na yun. Allowance niya na gano'n. Yes sir, pinaka-allowance na po. Okay. Okay, so dinadrain naman yung gear oil. And so, inubuksan na yung sa air filter yan bro, di ba? Air filter po. Bubugahan lang po natin sir para matanggal lang yung mga nahigop niyang alikabok. Kasi pag eto napuno ng alikabok, parang mahirapan ng umigop ng magandang hangin yung throttle body natin. Basta na kanya naman yan, no? Pagka hindi maganda yung higop niya ng hangin, Yes, sir. parang mangyayari, parang palyado or mahina yung hatak, di ba? Mahina yung hatak na. Kung ikaw magre-recommend, gaano kadalas ang siguro tune up or mga buga ng mga ganyang filter, check up ng mga brake? Sa check up po kasi ng mga brakes, saka sa filter sir, every change oil po kasi talagang binubuksan ko po lahat ng air filter. Lahat ng motor na ginagawa ko, every change oil, maintenance ko pa talaga yung air filter nila. Tapos sa tune up naman po, every 12,000 kilometers or 1 year, pwede na po natin siya i-tune up. So ang Matic naman po kasi hindi siya kagaya ng mga pan-tricycle, de cambio na kailangan tune up kagad. Pag automatic, hindi naman masyadong kailangan tune up. Depende na lang pag malagitik na talaga siya. Pero yung mga ganito, per service pa lang, hindi pa natin need nun. Kasi medyo makunat pa to. So in terms of break-in naman, anong mo doon? Masasabi mo doon? Kasi ang recommendation nila, sabi nila maximum 60 kilometers per hour lang ang break-in speed. Kung ikaw ang tatanungin, okay lang din pa paminsan-minsan lumagpas ng konti ng 60 kilometers? Kasi tinatawag nila soft break-in 60 kilometers, di ba? So ang sinasabi naman ng ibang mga vloggers or mga ibang mga mekaniko, normal driving lang din ang gawin mo. Kumbaga, huwag mo masyadong babyhin or sabi nila, yung 60 kilometers per hour na soft braking na sinasabi is parang safety na din sa rider kasi kung kunyari bagong rider pa lang siya, hindi niya pa kabisado yung motor, ganun. So sa braking sir, ganun talaga. Kailangan 40 to 60 lang muna maximum speed limit natin. Huwag muna natin siya biglain. Pwede natin siyang laruin lang. Bawa 40 to 70. Oo. Pero wag na natin isasagad ng hanggang 100. Oo. Kasi yung piston natin sa block medyo masikip pa yan. Kailangan natin parang exercise muna natin siya. Pwede naman yung laro lang 70 to 80. Pero wag natin ipo-full throttle. Half throttle. Wag natin kadalasan lalo na pag for braking pa siya. So huwag masyadong birahin ng todo-todo. Yes, sir. Okay, so binubugahan na ni Jay yung air filter natin. So ano itsura ng air filter natin? Air filter natin sir, good pa naman siya. Siyempre bago pa. Malinis pa siya. Malinis pa. Wala pa siya talaga, no? Buga lang. Tak-tak, saka buga. Para hindi yung mga buhangin na maliliit, hindi may stuck sa loob. Kasi tumitigas to eh. So ito, okay pa naman siya. So yung ganyan, replaceable yan? Yes sir. Ang air filter natin sir, 6 months lang talaga siya. Okay. So depende sa mekaniko. Oo. Kung laging nililinisan, kada pa-maintenance mo. Yung iba kasi hindi talaga binabaklas to eh. Oo. Pero sa amin kasi, kasa po kasi tayo, kailangan po natin linisin talaga yung dapat linisin sa kanya. So mas tumatagal yung buhay niya pag nililinis siya lagi? Yes sir. Pero may time din na babarahan na siya sa mga pag medyo sobra tayo sa langis, makikita mo naman yan dyan. Lalabas dito yan, higupin air filter. Oo, okay.
tulad yan. So dyan lumalabas yung ano? Apo. Okay. Vibrator siya. So after ng warranty ng motor, so syempre kumbaga yung user o yung rider o yung owner ng bahala kung kailan siya magpapa-change oil di ba? Yes, sir. Ano ang recommendation mo? Gaano ka, ilang thousand kilometers or ilang months? Ano mare-recommend mo sa mga rider? Kung sa halimbawa tapos na po yung warranty natin, sir, kahit every 1,500 kilometers or kung malayo naman po natin siyang ginagamit, every 1,500 kilometers or 1,000, pero kung hindi naman, kahit every 1 month, Oo. kung hindi naman po siya gamit na gamit. Okay. So every month, change oil. Yes, sir. Okay. Or 1,500, Or depende 1,500. po. Or 2,000, ganun. Oo. So ba, para maalagaan din yung ano, kasi di ba buhay ng ano yun, buhay ng motor yung langis. Okay. So, eto na, yung oil natin, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Ayan. So, malinis pa. Kita nyo naman, medyo reddish pa siya. So again, maintenance yan ng motor, lalo na pagbago, importante, change oil agad siya, lalo na kasi, dahil bago pa nga yung piston, hindi pa siya yung nakalapat, so mas maganda, regular yung oil change natin. Okay guys, so sasalina na ni Jay ng motor oil, makita ninyo, yun yung, to, sa may imbudo, sasalina na ni Jay yung ano. So hindi niya masyado nakikita pero medyo bluish yung kulay ng motor oil ng Yamaha Lube. Ayan, so gear oil naman yung ilalagay ni Jay. Ito naman siya sa likod banda. Sa may rear wheel natin. Okay, so binubugahan na yung brake pads natin para yung mga alikabok natatanggal. Pero medyo maingay dahil yung compressor katabi natin. I-reset na yung trip 1 and trip 2 natin. So sa change oil po, reset ko na rin, sir, ha? Okay. So yan, nakita niya nagbiblink yung oil sa taas and then yung trip sa baba. Ibig sabihin, yun yung tinakbo from the last change oil. So every change oil, make sure na i-reset nyo yun para na monitor ninyo gaano katagal na yung tinakbo from your last change oil. Para alam niyo time na ba para mag-change oil ulit. Yan, So ang auto mo, sir, is 525 kilometers. Yan na po yung total. Okay, 0 ulit po. Battery 12.7, standard po tayo. Okay lang. So good po yung battery natin, ha. Okay, sir. This is on. Trip sa oil 0 ulit kasi napag-change oil na tayo. Okay po. Ito po yung trip ng belt, 525 km din. So yung odo, total of odo, 525 kilometers. Okay po. So back to 0 na po ulit tayo, sir. Okay. Okay. So, Start po, sir, ha. sige, go. Okay, so start na siya. Check po natin mga ilaw mo, sir. Okay. Na light. Yung lights. Yan. Yan, okay. Okay, so tapos na yung change oil natin, yung first PMS natin para sa NMAX 2.1 natin. Na-check na yung oil, na-check na din yung gear oil, napalitan na din. Nabugahan na rin yung air filter natin, nabugahan na din yung brake pad. Na-check yung light, yung busina, yung tail lights and everything. So, good to go na ulit. Another monitoring for another month. Again, buhay ng motor natin
ang langis. Bukod sa gasolina, ang gasolina pwede may pakarga lang ng pakarga, pakarga ka lang ng pakarga. Pero ang langis, pag natuyuan kayo ng langis at kumatok ang makina ninyo, yari na, malaking gastos na yan. So, thank you bro Jay. Maraming salamat sa pag-share ng mga kaalaman para sa mga riders natin. Guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, please don't forget to like, subscribe to my channel din. Promise will give you more content na educational, informational na matututo kayo. May motor man o wala, nagbabalak pa lang bumili o meron ng motor, gagawa natin ng contents na mga bagay na mga gusto ninyong malaman para may matutunan kayo. So again, don't forget to like and subscribe and stand by for the next videos.